80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Usapang Kalye covers a wide range of topics including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig! Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Dalus. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kakali sa buong mundo, muli kaming rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at talakayan. Magandang Sabado sa inyong lahat. Ako po ay si Edison Gotan at syempre kasama ko pa rin ang nag-iisang Marhalipa. Hello. Ay. Hello. Hello. Ayan. Hello everyone. It's me again, Mara Halipa, upang magbigay sa inyo ng mga balitang trending sa masa. Ayan. So, Sabado na naman. I'm so excited today kasi yung pag-uusapan natin, no, medyo maraming nakaka-relate. Yes. Kasi 'di ba, ano tayo mga ako millennials. Oh, Gen Z. Uy, talagang inano. Pero bago 'yan, no, batiin muna natin ang ating mga kaibigan. Hello, Joss Soliman from Peer Group of Companies. Magandang hapon. Hello po. Hello Kuya Josh. Siyempre sa mga kaibigan natin sa Raha Volunteers. Okay. Ayan. Lagi silang handang tumulong, no? Lalo na pag may sunog, may baha. Wow. Lagi sila nandyan. So, maraming salamat. Yes, maraming salamat. At syempre, ikaw ba? May babatiin ka ba? Actually, meron mga kaibigan natin dyan from, pwede mong banggitin? Oo naman, from syempre. Sparkle Workshop, of course. Kaka-graduate lang namin kahapon. Wow! Graduate lang, mga kakalye. Ayan. Ayan, thank you yung mga friends ko dyan, sina Michelle Bagatsing, Raika, Angel, and Caroline, and Jan. Marami pang iba, pero lahat yan mga kaibigan natin. Ayan. At syempre, batiin din natin ang lahat na nanonood sa buong mundo. At dahil dyan, kasi syempre napapanood tayo sa Facebook page, no, ng DWBL 1242 Radio. Ayan, live na live po tayo dyan, no? At syempre, ang ating mga past episodes na papanood pa rin sa YouTube ng Usapang Kalye. It's youtube.com/Usapang Kalye Radio. Of course, huwag din natin kalimutan na mag-subscribe. And of course, mag-follow po kayo sa lahat ng Facebook page namin. Also, di sa DWBL. Ayan. Mukhang excited na yung mga manonood natin kung ano ba ulit ang pag-uusapan nating trending. Oo, kasi syempre, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa pastime Pampalipas oras, yan. Pero syempre, isa dyan, yung paglalaro. Ay, marami yan. Hindi ng puso, ha? Ay, hindi pa. Hindi ng puso, syempre. Kala namin laro din yun. Wala bang up dyan? Ganon? May up? Hindi. Ang pag-uusapan natin ngayon is about gaming. Gaming. So, anong klase? Ito ba yung mga addictions on gaming? Well, kasama yan, no? Oo. Hindi, kasi syempre, nakikita ko ang daming kabataan ngayon. Medyo nahuhook, di ba? Kasi ang dami yung, mga games na lumalabas. Dati, nung mga panahon namin, simple lang ang buhay. Grabe naman yung mga panahon namin, parang kaapo muna kami, ha? Hindi naman sobrang tagal. Pero nung panahon kasi namin, di ba, pag bata ka, ang ginagawa mo lang, laro-laro lang kayo ng mga toys. Diba? Less gadgets. Oo, less gadgets. Saka yung mga larong kalye ba? Diba? Yung mga friends ko na mga girls, kapitbahay, yun, mga nag-Chinese garter. Siyempre, di ako marunong nun. High jump!
Oh, Oh. sports din yan ah. O, tsaka yung tumbang preso, Mhm. 'di ba? Pero ngayon kahit bata ang pinagkakaabalahan, ano na, mga mobile game, Roblox, PC game. mga ganyan. Actually, buti nabanggit mo yung Roblox na yan. Ay, bakit? Hindi kasi nung unang narinig ko yan, ano ba to? Tiray ko. In fairness, nakakatuwa siya. Para ata sa mga future architect, engineering, yung mga Hindi, more on Minecraft yun. Minecraft. Ay, Oo. magkaiba ba ang Roblox sa Minecraft? Magkaiba yun. Oh, mukhang titang-tita na ako nito. Hindi Oo, ko alam. Mamaya, kailangan mo na maglaro. para maka-join ka rin sa kanilang Minecraft. kaligayahan. Oo. Ayan. Hindi, kasi syempre, ano to, no? Isa sa mga major concern, no, lagi, di ba? Mhm. Okay lang bang maglaro yung mga kabataan? Alam mo yung lagi sinasabi ng mga matatanda, game over, yung mga ganun. Game over ka na, kakalaro mo dyan. Kaka-cellphone mo yan! Ayan. Hindi, kasi di ba, maraming sinasabi natin, pag nasobrahan ka sa paglalaro or pagtingin sa screen, no, Mhm. ng gadget mo, pwedeng lumabo yung mata mo. Yes, That's one, di ba? yes. Totoo naman yun. Yung radiation eh. Hindi radiation, more on yung ilaw. Oo. Sa bagay, mataas yung brightness kahit yung phone ko, taas eh. O, di ba? Lumalabo yung mata nung mga bata pa lang. Mhm. Tapos, syempre, yung iba naman, dahil bata pa, kung ano-ano napipindot, pinapanood minsan sa cellphone. Oo. Kasi di ba meron tayong YouTube? Di ba? Mhm, mhm. Tapos meron tayong YouTube Kids. Yes, yes. Tapos meron pang mga iba, Netflix, kung ano-ano pa. Si YouTube Kids, safe pa sa bata eh. Mhm. At least from 2 to 5-year-old. Yes, Mga yes. ganon. Yun pa yung trip nila eh. Kasi syempre tayo. Mga Cocomelon. Oo, tsaka yung yung paborito ng anak ko, yung Dave and Ava. Ah, Di ba? international na Actually, kasi to eh. recommended ko yung Dave and Ava kasi very cool yung graphics niya for the kids. And actually, to be fair, nakakatulong sa bata, no, yung panonood din. Basta lang, moderate. Okay, okay. And nakaka-affect din siya actually sa paglaki nila. 'Di ba? Oo. Parang nagbi-build sila doon ng teamwork or Yes. knowledge. Actually, idagdag ko lang yung Miss Rachel. Maganda rin sa mga bata to. Oh, Miss Rachel. Oo, sa YouTube to, no, mga kakalye. Impact lang niya. Medyo, minsan, yung anak nyo baka maging British Oh. yung sinasabi. May ganon. Di mo na naiintindihan yung anak Oo, mo. No? Depende kasi sa pinapanood kasi minsan ginagamit talaga nila. Mhm. Pero going back, yung YouTube for example, minsan 'di ba kung ano-ano napapanood. Oo, Kaya kung dapat anong talaga link. binabantayan 'di ba? It's a different story pa 'yon, yung Mhm. panonood ng YouTube. Balik tayo sa gaming, 'di ba? Ano bang usong-uso number 1 ngayon na pinaglalaroan ng ating mga kakalye? Mobile Legends, ML yan. 'di ba? Yung iba Heroes of King. Mhm. Ano LOL ba yon? Iba pa 'yon, League Oo. of Legends, 'di ba? Ang dami. Pero syempre, kahit saan ka magpuntang kalye dyan, may naglalaro ng Mobile Legends. Kasi, napakano naman, phone lang gamit mo, makakapaglaro ka na kahit saan ka, basta may internet. Yes, saka libre siyang laruin. Yes. Pero, may mga concerns din na nare-raise kasi dyan. Hmm. Una, yung iba, nauubos yung pera sa kakabili ng Ay, oo, yung mga armor nila, yung mga ano ba yan? kung Para ano mag-upgrade. nabili, diba? Yes. So, syempre, hindi naman lahat ng mga kakalin natin ay maraming pera ang pwedeng Mhm. i-spare, 'di ba? So, doon minsan nauubos yung pera ng mga kabataan. Lalo yung mga estudyante, yung allowance nila. And dagdag ko dyan, Ed, no, yung sa load, di naman lahat may wifi. Tama ka rin dyan, no? Siyempre, na-stress yung mga magulang, sila yung nagbibigay ng pera. Eh. Oo, di ba dati, ang hihingi ng pera yung anak para pambili ng soft drinks. Oo. Ano yun eh? Parang leisure. Pero ngayon, hingi ng load, pambili ng load. Oo, pang ML. Oo, syempre simula mo na pambili mo na ng cellphone. Di ba? Sa magulang lahat, kumukuha Oo, sa yan. magulang lahat. Na Pero, baby. Ano yan eh? Double-edged sword eh. Mhm. 'Di ba? Ang unang question diyan, okay lang ba bigyan ng gadget yung mga bata? That's the first question. Actually, para sa mga Gen Z, sa akin, as long as may guide, pwede eh. Kasi lalo na ngayon, may mga online class. Yung kapatid ko, asynchronous and synchronous sila. So, basically, parang online yung half pwede silang face-to-face.
So, nagagamit for education. Yes, nagagamit siya. Ang kaso lang, kung yung mga, yun nga, nagkakaroon na ng addiction sa games o sabihin natin less na yung time para sa pamilya. Unang-una, nakakapekto to Ed, sa emotion nila, physical health and emotional nila, grabe. Kasi unang-una, pag tinatawag mo sila, syempre yung iba. Oo, ang bagal. Oh, actually, yun yung side effect Pag batang-bata pa lang. Kaya nga ako, ang payo ko dyan, okay lang naman palaruin, pero higpitan yung oras. May time limit. May time limit. Huwag yung buong araw, buong magdamag, nagpupuyat yung mga bata para na maglaro. 'Di ba? Kasi, let's face the reality Gen Z pa ba ngayon? Alpha, meron pa Gen ba? Z Alpha or yung bago? Oo. 'Di ba? Gen Alpha or something. Oo, yun. So, itong mga generation na to, ito na yung mga generation na parang hindi mo mahiwalay sa gadget Oo, kasi 'di ba nga ikaw nga nagsabi last time doon sa nakarang episode natin lahat nasusolusyonan na ng technology. Oo. For me, hindi siya masama, kailangan lang i-limit, Yes. 'di ba? Limitahan natin. Paanong limit ba yung sinasabi natin? Siyempre una, yung gadget, meron naman technology para i-limit yung mga pwedeng i-open na app, i-open na games, 'di ba? Or ano yung pwedeng i-install. Meron po 'yan sa Google, sa Android, no? Yung sa Google Family. Oo, automatic na nabablock yung mga Nabablock sites. niya, pati yung mga websites, lahat. So, isa 'yon sa magandang i-set up ng mga magulang para makontrol niyo po yung gadget ng inyong mga anak. Same goes with Apple, no? Meron din siyang counterpart for that, no? And number 2, yung pag limit ng oras, siguro dapat syempre pag during class hour, okay lang naman siya, 'di ba? Mag-phone kasi lalo na pag may remote yung e-learning, online learning, 'di ba? Kasi di ba may bagyo, sasabihin ng LGU, switch muna tayo sa online learning. Yes. Ayun, okay lang 'yon. Pero pag wala naman, I would recommend na after class, after gumawa ng assignment, bigyan ng kahit 1-2 oras. Oo, pero sa akin mas maganda kung hiwalay yung phone na pang laro and hiwalay yung phone na para sa school. May tablet sila and may phone. Hiwalay para at least, kasi syempre alam mo naman yung mga kabataan ngayon, magta-try talaga silang dumiskarte, mga paglaro habang o during the class. Maganda yan kung meron silang pambili. O nga naman mga kakali. Sa bagay, may point. Yes. Kasi syempre ang pinaka murang average cost din naman ng mobile phone ngayon nasa 6,000 plus, no? Oo. Yun yung medyo sabihin na nating average recommended. Hindi pa yun yung mga low end. The entry level yun. Okay. 'Di ba? So siya? Hindi tamang bilis lang. Ayan. Pero let's move forward, no? Doon aside sa paglimit ng oras, kailangan limitahan din yung app na pwedeng install. Huwag hayaan yung mga bata na kung sila mag-install na kung ano-ano. Kasi minsan nangyayari, nagugulat yung mga magulang, biglang nag-charge yung kanilang mga credit card. Naka-connect pala. Oo. Take note may mga friends tayo na yung anak nila, nakita lang yung card for the first time, na-memorize na yung card number. Grabe! Ang tatalino ng mga kabataan ngayon, yung memorya, Oo. Nagulat din ako kasi syempre, ang credit card 16 digit plus yung expiry na date ay yung month and year. And yung name pa nung account. Hindi, yung name, syempre magulang mo, alam mo yung pangalan ng magulang mo. Yung sa likod, yung CVV, 3 digit ulit yon, na-memorize ka agad. Paano yung password nun? Wala na password yon. Automatic na. Pag na-memorize mo na yun, okay na yun. Oh my God, dapat talaga na subaybayan natin sila or mas maging maalaga tayo at ingatan natin yung mga ganung bagay. Hindi, kasi ang nangyayari doon, minsan di ba, ina-add din sa Google account yung credit card Di ba? Pag na-add sa Google account or sa automatic Apple, na siya. Pag nag-authenticate ka, automatic mag-charge na yon. Kawawa naman ng mga magulang natin na biglaan na lang nagkakaroon ng mga binabayaran. Actually, paminsan-minsan okay lang naman kung yun talagang kaligayahan 'di ba? Pero wag din sobra. Kasi dapat turuan din natin sila paano magtipid, alam mo yon? To be honest, ang gaming naman kasi may pros and cons yan. Oo naman. Hindi naman laging negative ang maibibigay niyan. Kasi pinag-uusapan natin
para sa mga bata, no? Ito yung Mhm. mga Need ng guidance. di Oo. pa ng guidance, yung mga below 10-year-old, Yes. 'di ba? Pero kasi sa mga matatanda, may magandang impact din ang gaming eh. Ay, oo. Balita ko nga meron eh. Lalo na Ay, ngayon. totoo talaga yun, di ba? Ayan. Ayan. Balita ko nga. Hindi, totoo to. Well, may mga school na nag-o-offer talaga ng course para dito. Like sa mga e-sport, development, management, ganyan, and gaming. Yes. Actually, ano na siya eh. Isa siyang bagong industriya na umusbong, no? Meron na tayong ano ngayon eh. Di ba, pinaplano na nga nilang isama ang e-sport sa Olympic. Oo. Eh, ano bang mga games yun? Hindi naman yung mga nilalaro ng ating mga friends, di ba? Katulad, syempre hindi ko pa alam kung ano yung maisasama sa darating na Olympic, no? Oo. Hopefully maisama na nga din. Pero ang common candidate naman dyan, yung mga Dota, LOL. Kasama dyan ang mga Pokemon Go? Hindi. Hindi pa. Kasama. Wala naman kasi masyadong competitive sa Pokemon Go eh. As of now. Oo. Siguro pwede pa yung TCG pero I doubt, 'di ba? Ayun, hi pala sa mga naglalaro ng Pokemon trading card game dyan, no, TCG sa Fairview Group. Ayan, may kilala ka ba? Oo. Siyempre ang best friend ko, no? Highwell Vergara and gang. Yes. Hello po. Ayan. So balik tayo, no? So, aside sa industriya na nabuo, maraming trabaho ang umusbong eh. Oo. 'Di ba? Dati kasi 'di ba pag sinabi ng mga magulang, yung term na ginamit mo kanina, Yung kaka-cellphone mo yan. Kaka-cellphone mo yan, ano Oo. mapapala mo diyan, 'di ba? Ngayon po meron nang mapapala, meron na. Tama, meron na napapala ngayon ng mga kabataan. So aside sa pagiging player, meron din po tayong mga role, no, na hindi directly sila yung naglalaro. Katulad ng mga coaches. Pero syempre dapat marunong ka rin, di ba? Kaya kung ngayon coach eh. At alam mo din yung mismong laro, of course. Meron din tayo mga analyst, Yes. team manager, at kung ano-ano pa. So isang team pala ito, hindi lang yung mismo naglalaro. Pati yung mga nagkakas. Okay. During game. So pati, pwede rin ba dito yung mga gumagawa ng app na games? Iba pang ano? Iba pa yung game development industry. Okay. 'Di ba? And the good thing kasi, Philippines is one of the country na meron tayong local na game development industry. Wow, grabe naman yan. Dito sa Pilipinas, ginagawa partially yung ibang mga game for PlayStation, for Xbox, for Samsung. Dito ginagawa partly yung mga games na yan, yung mga AAA games. Oh. And ang dami kasi talagang nagte-trending na usually mga Pilipino naglalaro dito sa atin, ha? And take note, Ubisoft, 'di ba? Familiar ka? Ubisoft, isa sa mga sikat, no? Hindi ako familiar do sa Ubisoft. Oo. Ano 'yun? Game publisher. Okay. They just moved from Laguna to BGC. 'Di ba? Lumalawak na yung ano, Ilan sa mga sikat na games ng Ubisoft is yung mga Assassin's Creed. Okay. Ayan. So, sa mga naglalaro dyan, no, syempre, alam niyo yan. Sa mga hindi nakakaalam, maganda pong game yan. Pwede niyo po i-try. Masingit ko lang, no? Naalala ko kasi may pinanood ako movie about racing. And nag-start siya sa game. Parang ito yung sa Gran Turismo. Yes! And Ayan. naalala mo, yung bata doon, nag-start lang siya, hindi siya marunong mag-drive na physical niyang nahahawakan, ha? Ito, remote lang. And talagang... PlayStation, hindi, meron siya ng wheel. Yeah, meron naman. Pero PlayStation yung gamit niya, kasi nagkaroon ng camping yung isang car brand, no? Oo. Sabihin ko na, Nissan GT yes. Academy. Ayan. Few years back, no? So, they were here in the Philippines also. They're looking for gamers na pwedeng may potential maging totoong race driver. And first time nila itong ginawa. Oo, kasi wala pang ganun before. Imagine from online to talagang personal mo nang mahahawakan and magagawa. Talagang tinrain sila. Yes. Yung mga nanalo sa PlayStation na game, na Gran Turismo, per country to, no? Talagang dinala nila doon sa ibang bansa para mag-training, maging totoong race car driver. Mga mamis, alam niyo na yung kakasabi ng kakaselfon niya yan. Game over na po, pwede na po siyang maging career. Oo. Pwede na. And may future, grabe din yung kung napanood nyo. I recommend na panoodin nyo siya kasi hindi lang siya about dun sa gaming eh. Meron din siyang aral.
And para din sa Yung mga challenge, yung struggle. yes. Kasi ano siya eh, parang same thing yung doon sa movie kasi, yung tatay niya, 'di ba? Mhm. Parang hindi believe sa kanya. Oh, kasi wala silang idea pa sa generation nila, walang ganun. Yes. So karamihan din kasi no sa mga parents no, ang hirap makarelate eh. Mhm. Pag hindi mo nakikita yung ginagalawan ng mga kabataan ngayon, then you end up blocking yung I don't know kung pangarap nila. Kasi Mhm. minsan 'di ba nagiging ano na yan eh, life goals. Pasa-pasa ba to? Oo, hindi mo alam eh, 'di ba? May mga bata na ay ito yung pangarap ko. Gusto kong kunyari lang sa case na yan. Pangarap ko maging race car driver pero wala naman tayo dito. 'Di ba? Oo. Tas yung chance niya, malay mo. Nasa games. Mga Diba? games lang. So ako suporta lang. 'Di ba? Tsaka isa pa, pati ang UAAP ngayon meron ng ano, May course na rin sila for game. ilang course. Meron nga silang competition sa UAAP. Wow, grabe East. naman yan. So may future po talaga mga kabataan. Siyempre, with guidance and may limit eh. Actually, ang keyword dyan, discipline. Okay, discipline. Yes, the right word is discipline para sa mga nagga-gadgets. Kasi syempre, hindi lang naman sa kalusugan. Syempre, yung iba, di ba, narinig natin pag nagsasalita sila sa remote, nagmumura talaga ang lulutong. Actually, mapapansin niyo po yan sa cyber cafe. Madalas. Ang Diba? ingay, yung alam mo yung mga words na hindi mo masasabing bata ba itong nagsasalita o mama na? Oo. Yun naman kailangan nating gabayan. No? Oo. Kasi ano yan eh, you cannot become a good player if una pikon ka. Mhm. Number 2, palamura ka. Kasi syempre, very unprofessional. Yes, totoo naman. Kaya nga, part to discipline. 'Di ba? Saka syempre yung tiyaga din. Hindi madaling manalo sa game. Talagang kung yung kasi 'di ba may game na bayad ka para lumakas. Oo. Meron naman talagang game na talagang tsatsagain mo. Papalakas ka talaga. Matagal, it takes time. Years pa nga yung iba eh, Ed. Grabe, Yes. no? Actually, before nung siguro way back 2002, 2003, Mhm. kapanahunan po yan ng Ragnarok. Ano Sa yun? mga Kapapaano ko pa lang yun eh. Oo, yung panahon na yon, uso yung Ragnarok. MMORPG. Okay. So maraming player ang naglalaro sabay-sabay. Nung panahon na yon, para makapaglaro sila ng Ragnarok, bumibili pa sila ng prepaid card. May oras yon, prepaid card, para makapaglaro ka ng game na yon. Tapos, ang daming yumaman na daming kumita doon. Kasi ang ginagawa ng iba, maglalaro sila, tapos yung character nila, ibibenta nila afterwards. So nagiging negosyo. Yes, naging negosyo Ang din galing. siya. Even though it's technically unofficial na business, no? Ano siya eh, yung iba kasi tamad magpalakas, bibili lang ng character para may ipagyabang sa kanilang mga Basta may friends. skills, okay na sa kanila. Hindi, may mga stats yun, may build pa yan, di ba? So, doon pa lang, ginagawa na siyang negosyo. Even though hindi siya totally yung negosyo na talagang gugustuhin mo. Hindi siya legal. Mo. Hindi naman siya totally illegal. Yeah. Pero, Hindi siya registered na pwede talagang gawing negosyo. hindi siya something na regular mong gagawin. Yes. At sustainable, 'di ba? What happened kasi nangyari doon, after a while, pumasok yung run online another MMORPG nung time na yon. Siya naman na nag-introduce ng free-to-play concept. Ayan. Bigla ngayong naglipatan yung mga gamer. So yung mga, syempre, nag-invest ng oras, ng pera sa Ragnarok, medyo na bumaba konti yung value. Aray, nag-invest ka ng pera na wala? Yes, kasi pagbabayad ako ng imagine mo, nung time na yon kailangan mo na magbayad sa cyber cafe per oras para lang makapaglaro. Hiwalay pa yung babayaran mong prepaid card para maglaro ng game. Gastos pala talaga. Gastos before. Kaya nga ngayon, ang uso, yung free-to-play na lahat. Actually, ang dami nga. Kahit ako, nagda-download ako ng mga free app eh. Oo. Diba? Pero syempre, ingat-ingat na din tayo mga kakali, no? Oo. Dahil hindi lahat ng free games ay safe para sa inyong gadget. Baka makorap yung mga yun. Oo, baka manakawan pa kayo ng pera. Ayun yung pinakamatindi dyan. Oo. Hindi, kasi, syempre, ako personally, ang simple lang ang guidance ko dyan. Huwag kayong masyadong mag-download ng mga hindi sikat na game. Tingnan nyo rin yung comments, no?
Tsaka ilan yun yung download. Tingnan niyo yung stat ng company na gumawa, sino. 'Di ba? Para malaman niyo kung legit ba siya o hindi. Huwag tayo basta download kasi hindi lahat ng nasa Play Store or Apple Store ay safe. Okay. So, hindi rin ba counted pag nakita mo yung 5-star? Yung mga rate? Okay. Kasi pwedeng dayain yun eh. Okay. Kasi doon din ako minsan tumitingin. Kasi nagda-download ako at nag-explore ako as of ginagawa now. ko pa, nagre-research pa nga ako separately. Bago ko laruin isang game. Pero syempre, I stick to the mga sikat na. Oo. 'Di ba? At least, mas confident ka na mas walang pwedeng mangyari na kababalaghan. Kasi proven and tested na to, yung mga app. Tama. Ayan. Saka, we also need to understand, kasi yung nakikita natin ngayon, yung kinikwento ko kanina, di ba, is more on PC gaming eh. Mm-hmm. Yun yung, nung estudyante pa ako. Ayan. Sabi naman nyo, parang layo ha? Nagkaroon din naman ng nagkaroon ng change, no? Oo. Nauso din for some time. Actually, until now naman uso pa rin. Yung tinatawag na console gaming. Yes. Ito yung more on games and alternative ng PC? Hindi. Hindi ka gumagamit ng PC, syempre, personal computer, no? Console gaming, dito pumapasok ang mga PlayStation, Xbox Series X at Series S, 'di ba? O kaya naman Nintendo Switch. Yung mga PSP counted din ba diyan? Technically, portable console siya eh. Okay. Pero yes, pwede, no? Under console. Oo, pero wala ng PSP ngayon, sayang. Sana maglabas ulit ng bago ang Sana. Sony. Hindi na yung Portal, kasi yung Portal parang nakakonect pa rin sa PS5. Oo. Ang gusto natin, yung talagang madadala mo sa labas na makakapaglaro ka. Parang Switch. Oo, parang yun yung Switch na pang dalawahan na, no? Nakakabit, pwedeng maging isa. Oo, very, kasi yung Nintendo Switch eh. Actually, nung lumabas siya, very unique siya. Kasi, portable siya, pwede mo siyang dalhin kahit saan ka magpunta. Pag uwi mo sa bahay, pwede mo siyang ilagay sa dock at maglaro sa TV mo. Diba? Grabe ang technology ngayon, ano? Oo. Maglalabas na next year ng Switch 2. Woo! Mukhang may bibili Parang yung katabi ko. Oo. Malay mo, di ba? Pang-enjoy, pang-relax. Yes. Well, sobrang naman, nakakalipas oras talaga. And from there, makakagawa ka pa ng, syempre, career mo, hindi mo alam, doon ka pala magaling, doon ka nag-exist. Actually, dahil sa gaming, dumami din ng streamer. Oh. 'Di ba? Marami tayong nakikita na naglalaro ng online games na nag-i-stream. Aside sa YouTube, meron tayong Twitch. 'Di ba? Even Facebook gaming eh. And kumikita to hindi lang doon sa mismong game. Yes, binabayaran yung mga streamer. Wala lang silang ginawa kundi maglaro, makipag-interact sa kanilang mga fans, no? Habang naglalaro. Medyo challenging for me, no? Kumikita ka na, syempre nakikipag-usap ka. Din saka may mga nagdo-donate din, like sa Facebook, pwede mag-donate ng stars. Diba? And papasponsor ng mga, mismong product or ng PC, ng mga remote control. Yung sponsoran na. Yes. Talagang sikat sila. 'Di ba? Bibigyan sila ng mga mechanical keyboard, kung ano-ano pa. 'Di ba? Magandang dinudulot din pala talaga ang games. Ang lawak eh. Mm-mm. Pero aside diyan sa mga, 'di ba, PC, console, 'di ba? Tapos ngayon, for the past few years, yung mobile gaming nagbo-boom. Kasi ito pinaka mabilis and mura kasi mag-get into mobile gaming. Oo. Dahil dati ang PC, magkano ba ang PC? Para makapagbili ka ng gaming PC, at least 80, 50. Hindi naman nung estudyante ako. Panahon ngayon kasi narinig ko 50 to 80 na eh. Pero share ko lang para naman maintindihan ng mga kakali natin ano yung evolution. Okay. nung mga way back year 1998, yung 35,000 pesos mo, malaki na yung time na yon. Pwede ka nang makabili ng malakas na PC. 'Di ba? May video card na yon. Naalala ko pa nga yung video card ko, S3 Verge 3D eh. Okay. Luma na yun, mga kakalye, no? Tapos ang uso pa nun dati, pag bibili ka ng PC, may sound card pa. Ngayon kasi built-in na lahat eh. Nobody cares about the sound card na. Pero nung panahon na yon, dapat ang sound card mo creative. May ganon. Diba? Grabe ang evolution talaga eh, no? Oo. Tapos kasi dumating yung time na yung sound card kasi naging built-in sa motherboard. So parang di na siya naging separate. Parang nobody cares about the sound card, no? Unless talagang may special purpose ka for that. Then, ngayon, papansinin nyo,
moving forward to 2024, siguro ang masasabi kong pinaka-baseline na gaming laptop is at around 60 plus. Oo. Pwede na. 60 plus thousand. Baseline, no? Ibig sabihin mga kakalye, ito yung recommended na minimum for gaming. Kasi technically naman, kahit yung mga mas murang laptop, pwede tumakbo yung ibang game. Okay? Ang problema lang, mas mabagal siya. Oh, wait lang. May itanong pala ako. Nabanggit mo yung console and PC. Ano bang mas recommendable mo para sa mga, kare, ako, hindi naman ako ganun ka-active sa gaming, pero gusto ko. And gusto ko yung masusulit ko ba? Anong mare-recommend? Console or PC? Actually, depende yan kung anong game ang gusto mong laruin. Oh, depende pa rin. Oo. Kasi for example, kung ikaw, mahilig ka sa mga FPS na tinatawag or first-person shooter na game, barilan, di ba? Ako, mas recommended ko PC ka. Kasi you play with your keyboard and mouse. Okay. Di ba? At kung ikaw naman ay mahilig naman ding mag Dota, based sa game to Dota or LOL, League of Legends, automatic PC ka talaga. 'Di ba? Kasi doon mo lang pwede laruin yun eh. Pero take note meron tayong nauuso ngayon yung mga portable na PC. Mga gaming. Nakala mo parang Switch, pero PC siya. It's running Windows or Steam OS. So literally you could play or bring your games anywhere you are na para ka rin with the PC. Wow, grabe to. Eh, paano naman kung gamer na ako, pero may business din ako, so hindi ako pwede sa console. Pwede rin, kasi meron tayong mga cafe or mga even restaurants, no? That are offering rental of console units, like PlayStation or Xbox. Meron din. Okay. Kasi, depende kasi sa type of game nga eh. Kung mahilig ka naman sa mga Sony exclusive games like God of War, Spider-Man, hindi mo yan initially malalaro sa PC. Pero nangyari kasi nga si Sony, naglalabas na rin ng cross-porting ng kanilang mga games. Minsan, paglabas sa PlayStation, after a few months, nilalabas na nila sa PC. Pero, you can get it initially sa PlayStation. Okay. Diba? Ngayon, nagets ko na. Kasi kanina, naguguluhan ako. If ma-business ba ako and hindi ko naman talaga career yung gaming, pero gusto ko mag-gaming, pang PC lang ako. Or mas best sa akin bilhin yung PC. Ako kasi, personally, pag meron kang PC or laptop, pwede mo siyang gamitin sa ibang bagay. Yes. Diba? Yes. Hindi lang gaming. So, multi-purpose. Tapos kung gusto mo naman magkaroon ng parang game controller, pwede ka naman bumili ng Xbox game controller at i-connect mo sa PC mo. Separate na. Oo, pwede naman. So, kaso magastos. Mura pa rin yun. Magkano lang naman yung controller? Sa bagay. 3,000 pesos. Pero, pag bibili ka naman ng PlayStation, another 30 plus thousand yun. Yung iba naman, talagang kung hardcore gamer ka, wala kang pakialam, bili mo lahat. May pera, may budget. Oo, meron akong friend ang PC niya, top of the line, naka-Threadripper pa. Yung video card, almost 150,000 pesos. Grabe! Talagang nag-i-invest. Meron pa siyang PS5. Meron pa siyang Switch, 2 unit. Meron pa siyang Game Boy at kung ano-ano pa. Ito career to, hobby lang. Hobby lang yun. Wow, sana all ganyan yung hobby. Pero, parang gusto ko din, di ba? Diba? Hindi, kasi kanya-kanyang kanya-kanyang bisyo. Luho. Parang sabi nila lang, siya, nagko-kolekta naman ng mga gaming stuff. Diba? Yung iba, ano ba kinokolekta? Yung iba, mahiling magkolekta ng Funko Pop, yung mga figures, diba? Mga laruan yung iba. Yung iba naman, relo ang kinokolekta. Yung iba naman, handbag. Kanya-kanyang trip lang yan. Ay, kanya-kanyang trip. O sige, trip nyo yan Gaming naman ng hilig, syempre, may attachment Kasi, kadalasan kapag ikaw mahilig ka sa games, most probably, simula ng pagkabata, hilig mo na yan. Hindi yan instant na bigla mo lang nakahiligan yung game. Diba? Kasi for other people kasi stressful maglaro. Sobra utak din ginagamit mo na mag-relax, uminom, or kung ano man yung ibang gawin, rather than maglaro. Nang hirap mo, nakaupo ka, paano pag in-game ka, ihi ka na, jobs ka na. Diba? Hindi ka makatayo. Actually, ang karamihan naman ng mga game, meron namang pause. Number 2, yung mga game naman din, like example, Dota.
pinakamatagal yan siguro. Average lang Hindi ko masasabi pinakamatagal. Oo. Pwedeng it could end in 30 minutes, 1 hour. Siguro average. 'Di ba? Kahit naka-live to ha, pwede. Meron silang mga ano. Pwede naman mag-pause sa live. Kaso Basta parang mahuhuli ka sa tapusin mo muna games. yung game. Tapusin mo muna yung game. Ayun nga, yun yung hirap. O, syempre bago ka mag-stream, dapat mag-ready ka muna. Well, 'Di ba? Pero normally naman kasi naghahanda naman sila bago mag-sumalang, 'di ba? Bago mag-online. And at the same time, nagbe-break naman 'yan. Pwede ka naman mag-CR break, 'di ba? After a while. Next game ulit. Pero Ed, naiba tayo. About pa rin sa gaming. May re-recommend mo ba siya sa mga, syempre, walang budget na i-pursue yung career na to? Kasi, yun na nga, may career na. Kasi diba lagi sinasabi ng mga magulang natin, dun ka sa career na sure kang sa sweldo ka, hindi ka magre-risk. Kasi syempre, maglalabas ka ng pera, hanap ka ng mga... Isa lang masasabi ko lahat ng klase ng trabaho is a risk. Yes. Walang sure ball. 'Di ba? Bakit ko nasabi yan? Yung iba nag-aral lang nursing, for example, saan napunta? Yung iba sa call Malaking sugal center. yun. Kasi nagpuyat ka, nag-exam ka, ang laki ng binayaran mo, 'di ba? Pero hindi naman lahat ng nurse naging nurse talaga. Totoo. 'Di ba? Actually, mas malaki pa yung risk doon kasi bakit? Pag bumagsak ka sa exam, Another pera yun. hindi ka pwedeng maging nurse. Oo. Yung pangarap mo na maging nurse abroad, kumita ng malaki, pwedeng gumuho konti. Hahanapan mo na naman ulit ng packet. Entrance exam, di ba? Meron silang bayad. Hindi lang entrance, yung para may board exam. Oo, board exam. Para maging RN ka. O, di ba? Grabe. Well, para lang may idea din yung mga parents. Yun Diba? lang yung point ko na lahat risk. Mhm. Di ba? So, kung talagang hilig mo ang gaming, big risk din yan kasi hindi siya something na very generic to all. Oo. 'Di ba? Hindi naman lahat ng tao din magaling. Syempre kung ang goal mo maging gamer talaga, yung player talaga. Professional player. Meron kasing ganun eh. Oo. Eh dapat nananalo ka. 'Di ba? And then it takes years talaga, 'di ba? Ikaw nga Practice. nagsabi na upgrade nila and kailangan malakas. Nagbabago din kasi yung mga game mechanics eh. Oo. Parang for example, si Mobile Legends, after a while may bagong character. So, yung bagong character na yan, pwede mag-change yung dynamics ng game. And pag-aaralan mo ulit yung Continuous study Yes. naman yan. Lahat naman ng trabaho, kailangan mo mag-aral continuously. kailangan lang siguro maging consistent ka rin kung yun talaga gusto mong pasukin. Kasi mahirap yung pabago-bago ka ng course, di ba? I think dapat din, sa simula pa lang, kung talaga yun ang path mo, at an early age, mag-build ka na ng network mo towards that. Okay. Magpakilala ka na. Kasi ano yan eh. This applies to all career. Yes. Hindi mo kailangang intayin mag-graduate ka bago ka gumawa ng network mo. Kung kaya mo nga first year, may portfolio ka na, gawa ka na. And pagsabayin mo, mas better. Habang nag-aaral ka, gawin mo na siya. Challenging kasi yun, pero yes, kung kaya mo. And baka katulong siya. Alam ko, based on your experience, ganun eh. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao kasi kaya. Oo, sabagay. Diba? Parang yung last time, sinabi natin, kasama ko dito si Paul Paho, sabi ko sa kanya at sa mga kakalye, hindi lahat ng tao pwedeng magnegosyo. Actually, sinabi mo Ganun rin sa akin din, dito oo. yun. Ganun din naman sa career na to. Hindi lahat ng tao fit Oo, sa industry na to. 'Di ba? Kasi yung iba casual gamer lang. Hindi siya something kasi na syempre nandun tayo sa point na kung di ka man talaga pang gamer, pwede kang maging back-end. Oo. 'Di ba? Part pa rin siya, pero hindi ka na yung main na naglalaro. Pero you need to prove your work. Mhm. 'Di ba? At saka ang maganda lang dito sa gaming, maraming games eh. You have many choices. Pili ka lang ng games na tingin mong tatagal. Kasi pag nawala yung game, wala. Lipat ka rin ng game. Back to zero ka. 'Di ba? Syempre depende pa rin sa role eh. Parang ganito lang yan. Kung nag-coach ka ng isang game, nawala yung game, ano kino-coach mo?
lipat ka rin ng ibang game, aralin mo ulit from scratch. Speaking of coach, may naalala akong coach eh. Ibang coach yan. Pero, ano rin makakali, share ko lang, no? Malaki din ang kinikita ng ibang role, For example, Oo. yung mga caster, Mga magkano to? more than 100. Oh my God. Diba? Depende syempre, no? Kung sinong company mag-hire sa'yo. Pero meron kasi tayong mga, yung demand, like, sa ibang bansa, Mm-mm. sa China, for example, marami silang games doon na nabubuo. Maraming gaming company doon. Mm-mm. Okay? Ngayon, this game company wants to go global. And the only way for them to do it is going English lahat. 'Di ba? So they need to hire English-speaking casters Oh. to talk and cast for the game. 'Di ba? Kasi hindi naman natin maiintindihan kung nasa Oo. local language sila eh. So kahit hindi pala about gaming din, kasi kailangan ka dun sa mismong part ng team nila. Marami pa. 'Di ba? Malaki kita. Oo. Even yung mga non-gamers, may mga roles sa industry eh. Mm-mm. 'Di ba? Video editors. Yung mga gumagawa ng mga graphics for the Music, sa ano scene. din. Pwede rin, 'di ba? Mm-mm. Production. Kasi pagka may pa-games na sila live. Yes. So ano yan parang ano rin yan, para ka rin gumagawa ng TV show eh. Mm-mm. Production, lahat Correct. kompleto. Saka ano siya, ang maganda dito, actually wini-wish ko matagal na. Mm. Sana magkaroon tayo ng dedicated 24-hour channel for gaming lang. Ay, tuwang-tuwa na naman dyan Kasi ang mga ano Ang natin. Yung nasa South Korea ako for a month, Mm. meron sila doon 2 channel na 24 hours game lang talaga. Akala ko naglalaro ako ng nung nandun ako, StarCraft 2. Oo. Ay, hi pala sa mga kalaro ko sa StarCraft 2. May Kaya, pa pahabol, shout no? out? Shout out. Siyempre. Ayan. So, ano yan they have this channel na paiba-iba yung game 24 hours pero yun lang yung laman. Mm-mm. Ano to? Meron silang iba't ibang tao naglalaro o isang Iba-iba. tao lang? Saka Okay. very competitive doon Saka, talagang sila. Meron pa nga silang arena Ooh. Same country o whole world pwede? Within the country pa lang. Okay. Sayang. Iba pa yun. Remember, South Korea is for some, hindi ko lang sure kung until now Mm-mm. they are the e-sport capital. Wow. Grabe yan. Because of, number one, their fast internet. Given na yon, di ba? Saka very talaga doon. Imagine yung World of Warcraft sa mga kakalye, no? Tagal lang game yun. 20 years na yung game na yun. Mm. Until now, gumagana pa rin. Yung Mario ba? Hindi ba? Ay, matagal na rin ang Mario. Oo, yung Mario. Pero hindi naman kasi, si Mario naman, hindi naman siya competitive Sa bagay. Ano mga lang, pang Xbox. casual siya Hindi, pang ano yung Nintendo. Nintendo. Oo. Malay mo, mapunta sa Xbox. Why not, di ba? Mm. And meron na sa phone nun, di ba? Meron din, pero hindi yung Mario game. Oo. Parang ibang... Replica ba? Hindi, ibang ano siya, game. Parang, Okay. I think yung racing yata yung nasa phone. Okay. Di ba? Pero yung Mario game kasi talagang, kung gusto mo maglaro ng Mario, kailangan mong bumili ng Switch. Okay. Ayan. Ang daming mga bagong improve na makaka-help sa game. Sa Oo. gaming. Saka ano rin going back to sa South Korea, nung nasa mall ako, talagang yung figure ng character sa game, nandun nalaki. Ay, may statue. Bongga yung setup. May sarap mag-picture doon, Ed. Oo, na-inspire ako kasi sabi ko Oo. nung time na yun, wala pa talagang esports dito sa Pilipinas. That was 2006. Diba? Okay, lang din naman At least din eh. ngayon, alam na ng taong bayan, no? Alam na ng mga kakali natin na there's such thing as esport. And especially yung mga parents dyan, para masuportahan nila yung mga kabataan na Actually, merong feature para Marami dyan. bang parents ang hindi nakakaintindi. Yes. Ang nakikita na nila ay may naglalaro. Mm-mm. Pero they are not aware of what's happening. Ano ba talaga yung nangyayari? Behind the scene, ano ba yung pinaglalaban nila? Oo. At least Pera ngayon, o pera, joke. aside from pera, Oo. para sa mga magulang, para maging aware lang sila. Kaya tayo nandito, para din magbigay sa kanila ng information para sa mga may experience. Ikaw, mahilig ka sa games. Oo. Oh, 'di ba? And ako naglalaro naman ako, pero hindi naman ako ganoon ka-active. Ako casual player lang ako kasi Oo. pag walang
gawa, relax, di ba? Oo. Laro ka lang. Di ba? Kasi, syempre, gusto ka rin mag-travel, pero Mhm. hindi ka naman laging nag-travel. Saka nung pandemic, syempre, hindi tayo makalabas, di ba? And doon din na-develop yung mga bata. Oo. Marami talagang nag-switch sa gaming because of the pandemic. Kasi imagine mo, 24 hours ka nakakulong sa bahay. Anong gagawin mo dyan? Correct. Actually, ako din, nung pandemic, nag-ML ako. Doon ako nag-start. Oo, kaya pala ang taas ng rank mo. Wala nang tagal na yun kasi nag-end season sila eh. Lagi nag-end. Bababa at bababa ka. Oo. Yun din pala, no? Kailangan mo i-maintain eh. Kasi every season, bumababa ka ng 1 rank. Oo, ilang buwan na ako din naglalaro. Buwaba na yung rank. Yes. So, ano rin yan, no? Parang gamot lang yung maintenance. Well, ano mo kanina yung gumagastos? Well, dati gumagastos ako sa ML. Hindi ko alam na aabot ako sa ganun. Di mo namamalayan kasi pag ikaw yung naglalaro. Kasi parang ang sarap-sarap sa pakiramdam pag nag-upgrade ka na. O yung yabang din kasi, syempre, Oo. pagkayabangan kayo ng mga friends mo. And mabilis kang MVP. Oo, meron kasing rin, parang hindi lang siya about yung sa aesthetics. Oo. Meron din siyang parang addition doon sa mga stats mo. Oo. Malakas. And kahit Layla ka lang, matatalo mo yung mga Pati mas yung character, mataas. di ba binibili? Oo, may mga ano na yan, Oo. may mga laruan na pwede mong i-collect. Actually, naalala ko nga si Senator Manny Pacquiao nga, di ba? Nagkaroon ng Oo. character. Hello, Senator. Hello po. See you soon. See you soon. Oo, kain ulit tayo. Nice. Sama naman dyan, Ed. Oo. Tapos yung rin may mga sa ibang games, yung tinatawag na season pass, na pag habang naglalaro ka, times 2 yung na-earn mo ng mga points. In that particular day? Hindi lang. Within the yung duration ng Okay. kung kailan active yung season pass mo. Or minsan, parang per week. Or, Mm-mm. depende, ang dami kasing game. Actually, pasok ko lang din yung mga nagko-cosplay. Iba pa yon. Oo, part din naman siya ng game para i-promote yung mga nila. It's a totally pero actually doon kasi mas less yung career, hindi siya career. Okay. Hobby 'yon. Hobby. Hobby Pero ko mostly siya. yung mga nagagawa, di ba online games? Or Nagkaroon sila, streamers? pero ang cosplaying kasi medyo magastos. That's one. Pera ang Number 2, nilalabas talaga din. Pera talaga 'yon. Number 2, yung effort mo para gawin yung uniform, yung susuotin mo. 'Di ba? And the only way para most of the time, the only way para kumita ka is either kinuha ka ng game company para alam mo na, promote. Mag-endorse. O kaya naman sumali ka sa competition, nanalo ka. Yes. 'Di ba? Grabe. Pero siya more on hobby talaga. And hindi lang pala puro lalaki ang naglalaro. Marami ding babae. Actually, di ba, Oo sina Alodia, yan. Oo, at Mga sikat na sikat. cosplay queen. Si Alodia. Actually, diyan ko siya nakilala eh. Yes. Dahil pa. Marami din, marami. Oo. Mga lalaki lang sina H2O, yan yung mga sumikat, lalo na ng pandemic. Yan, nag-boom sila. Ikaw ba, sa isang ML, ano ba nilalaro mo? Dati nag-Dota ako, pero umpisa pa lang nahirapan na ako. Mas complicated eh. Actually, ako din. Dota 2 ang na-start ko pa. Napakahirap kung hindi ka... Hindi, First kasi yan yung game na hindi lang siya basta lang maglalaro ka. Oo. Kailangan mo ng skills. Aaralin mo kasi yung bawat character, aaralin mo yung strategies, di ba? Hindi siya something na yung pag-upo mo. Alam mo na agad. Actually, kaya mas naging patok yung ML kasi mas madali siyang intindihin. Yes. And sa phone nga lang, pwede na. Yes. Kahit pinaka-low end na phone, tatakbo si ML eh. Yun yung advantage niya eh. Tapos madali pa siyang intindihin. Kasi parang lahat automatic na. Yung pag-upgrade mo, automatic. Sa Dota kasi hindi. Pati sa League of Legends, hindi. Ang dami! Yung kailangan, ito muna unahin mo. Kasunod nun, di ba? So, step by step to. Saka hindi lang yun. Dapat talaga, mayroon kang nagdidikta sa likod mo. Kasi hindi ka pa marunong. Ako, nag-start ako sa computer, hindi computer, sa, ano ba yun, mga cafe nga sinasabi mo. Kaso, may nanliligaw sa akin. Tinuturuan niya ako pilit. Hirap na hirap talaga ako. Kasi. Oo, hirap na hirap ako. I-stop ko na. And sa ML lang ako mas Kaya pala di kiligin kayo kasi nahirapan ka. Ang daming hugot. Pero yun. And as of now, may mga may nakikita akong mga games eh. Alam mo yung mga clickbait nila, isa mga ads. Yung lakas
Well, feeling ko may impact to sa mga bata kasi yung nandun sa games na yun, kasi mga taon ganyan-ganyan, yung parang kailangan ng pera, then tatanggalin mo yung mga nakahadlang and may sasalo yung magulang, ganyan, para ano yun ng mga bata. And pag pinindot mo siya, pag nilaro mo, hindi naman yun yung magiging laro. Iba kayong laro. O parang Candy Kaya Crush. yung sinasabi ko na kailangan tignan mo muna yung ini-install mo na game. Oo. Diba? Nakaka-scam O, Pagpunta mo, hindi yun yung laro. preferably nga may pang-test ka na phone bago mo install sa main phone Wala Para tayo safe nun. ka, di ba? Pero, ako, ang kadalasan na nilalaro ko ngayon, aside sa StarCraft 2, World of Tanks. Parang naano ko nga Natutuwa yan. ako doon. Tapos, nilalaro ko pa rin yung Diablo 4. Diba? Ang dami pong games actually. Ano ba parang may tumatakbo na, nakalimutan ko yun eh. Temple Run. Ayun, Temple Run. Sa mobile yun, Temple Run, Oo. diba? Pero actually, marami pang mobile games before By the way, yung Flappy Bird, baka bumalik Oh. Napakahirap After naman 10 kasi years. yan. May mabilis na yung Flappy Bird. Nahihirapan ako dyan eh. Nag-viral yun before, naalala mo ba? Oo. Oo, mukhang magbabalik na siya soon. Oh. Hindi ko lang sure kailan. May nakita lang ako na magbabalik siya. Angry Hopefully, Birds. totoo, dahil maraming na-addict doon. Actually, marami na nga gumaya doon Meron na ba ang iba? Meron, pero hindi gayang-gaya. Oo. Hindi nagpumatok. Oo. Exactly. Actually, parang nga siyang, yung Flappy Bird, pag titignan mo siya, para di siyang ibang game din sa family computer. Diba? Sa mga naglalaro before. Kasi ako, Pag walang load, ay walang nung wifi? Hindi, Hindi ba yun? iba pa yun. Nung bata ako, family computer. Okay. Ang nilalaro ko, every summer yun. Every summer lang ako nakapaglaro. Wow. Promise. Tapos, Sinusulit mo talaga yan. oo. Ang nilalaro ko pa nun, Teenage Mutant Ninja Turtle. Ninja Turtle? Yes. Oh. Yung pagong. Hindi, yun talaga yung parang naging tradition ko siya na every summer, kailangan ko tapusin yun. So, para matapos yung game na yung 3 oras. Grabe. Straight yun. Walang tayuan. Kaya lumabo mata mo. Oo, okay. Yun naman. Hindi, para sa mga bata dyan, mag-ano din tayo na wag masyadong tutok para at least, pagtandaan natin, no, at least bago tayo magkaedad, hindi tayo magko-contact lens, magkasalamin. Tama naman yun, no? At ibaba rin yung brightness. Oo. 'Di ba? Kasi syempre yung mata natin, asset natin yan Pag bulag tayo, wala kang magagawa lalo. 'Di ba? Tanggal lahat ng games mo. So, ayun na siya. Ayan. So, yun, no? Syempre, ang daming pang darating na mga games. Yes. 'Di ba? Maging aware tayo ha. Wag tayo basta, sinabi ni Ed, wag basta-basta nagda-download. Wow, galing talaga sa akin na nahilig ako mag-explore ngayon Siya po talaga syempre talaga yung taga-test namin ng game. Nag-explore kasi ako. Uy, sinandan mo ako ng Monopoly Oy, maganda naman yun. Kaya nga. And actually, kung hindi lang siya basta laro kung papalawakin mo pa, parang siyang business siya, na parang, Actually, mas recommend ko yung board game na physical board game na Monopoly. meron din nun? Yes, doon talaga simula yun. Bata pa ako, Monopoly na yan. Okay, ang ganda kasi. Parang, Oo. mag-i-invest ka, parang ganun lang parang magtatayo ka ng sarili mong company and beware sa mga pwedeng magnakaw, pwedeng masumira dito. Matagal lang siya laruin totoong game. Oo. Took hours. 'Di ba? Pero mga kakali, I highly recommend na kung ayaw nyong bigyan ng gadget kasi nga may mga cons, no? Oo. Alam mo na, hindi bagay sa mga kabataan, pwede natin silang bigyan ng mga board games. At least eto, mag-enjoy pa rin sila. And syempre, depende sa board games, marami din sila matututunan. Exactly. Depende sa board game, syempre. Diba? Ang dami magaganda yung mga sikat na board game, Cards Actually, Against Humanity. Oo. Actually, ako naglalaro pa ako minsan ng chess online and meron, di ba may board na nun? Speaking of chess, aside sa chess, Game of Generals. Mm-hmm. Yan yung mga classic Yes. Pero pag pumunta kayo sa mga shop na nagbebenta ng board games, ang katutak, ang dami. Marami kayong choices actually. Correct. So yan yung isa sa mga pwede nating investan. And kung wala ka talagang budget, may mga budget friendly, kunwari yung chess na maliit, meron nun. Pero syempre kailangan mo may kalaro ka Oo. So, pwede ka na, napakadali na humanap, ang hila ka na. Diba? Saka dama. Alam mo ba yung dama? Bumili ng chess, na physical chess. Oo.
Sa cellphone meron din. Yes, Or sa offline website, pwede. chess.com, May offline na rin yan. meron din. Ayan. So talagang walang lusot. Mm-mm. At saka ano yan overall, no, yung game nakakatulong din sa matatanda kasi na-stimulate yung mind. Oo, actually. 'Di ba? Yung mga simpleng game lang, yung mga color game or mga gano'n. Mm-mm. Hindi yung sugal na color game. Iba po yun. Iba po yun. Ano? Iba pa po yun. Yung mga game na mga simpleng game lang na Puzzle, meron nga din eh. puzzle yan. Actually, ginagawa ko siya minsan kasi alam ko, na-activate yung ibang part ng utak natin, may kanan kaliwa. So, yung iba doon, dati di ako marunong sa puzzle. Hirap na hirap ako yung actual. Pero nung nag-online ako, nag-gets ko siya, Ed. Yun yung point para nagiging practice mo siya Oo. Saka pag paulit-ulit, saka yung mga lessons na natutunan mo sa mga game, minsan na-apply mo rin sa real world. Kaya malaking tulong talaga siya. Mga words, yung mga ano ba yun? Paghahanap ng mga words sa online, meron na Yes. Online games. Saka syempre maganda rin, no? Habang bata ka pa, na-expose ka na sa mga games. Bakit? Para pag, let's say, nagtrabaho na kayo, bigla kayo nagkaroon ng team building, naglaro kayo, may alam ka naman. Yes. 'Di ba? Hindi yung, paano ba laruin to? And you can build communication. Oo, Diba? saka impact sa sa negosyo, nagagamit din yan Oo, lalo sa mga meetings. So, hindi naman agad-agad, Hindi, kasi 'di ba? straight to the point. Kung gusto niyo mag-chill with somebody Yes. na ka-business niyo, halika laro tayo. Pwede mong invite. Yes. 'Di ba? Kahit depende sa trip nila. Siyempre yung iba trip mag-golf, mag-tennis, mag-scuba diving. Yun yung top Yung iba gaming. 'Di ba? May mga friends nga ako ang hilig Pokemon TCG Wala May silang billiard ginawa. yung iba. Yung billiard na may iba. Depende talaga sa trip yan. Pero it really helps, 'di ba? Relax ka na, may natutunan ka pa. Pero syempre, limit lang natin ang gastos. Ayan. At dahil dyan, limited na rin ang oras natin. Hala, ang bilis naman. Oo, ang pakabilis talaga ng Sabado Grabe. natin. Pero syempre, happy ako kasi maganda na naman yung naging topic natin for today. At least may napupulot talagang mga kabataan, lalo yung mga Gen Z dyan, na may idea na sila na pwede talagang maging career ito. Oo. Syempre, sa lahat ng kakali natin, no, samahan niyo po kami maglaro. Actually, kung meron po kayong gustong isuggest, mag-text lamang po kayo sa 0915-7555-010 o mag-email lamang sa usapangkalye@hubnab.com. And of course, don't forget na mag-follow po kayo sa lahat ng social media namin na DWBL 1242 at ang Usapang Kalye. Also, mapapanood nyo din po kami sa aming YouTube account. Yes, youtube.com/@usapangkalye-radio. Huwag niyo po Ayan. kalimutan mag-subscribe Yes. para at least pag nag-upload po tayo ng mga past episodes, no, ma-notify po agad kayo. 'Di ba? At Yes. syempre, pwede po kayo mag-binge watching. Talagang tayo yung pinanood, no? And wag po natin ganun. Pwede po kayo mag-recommend ng mga topic or mga talagang trending na gusto nyo mapag-usapan. Lalo next week. Ano ba ang topic na pwede natin mapag-usapan, Ed? Actually, pwede natin pag-usapan naman ang tungkol sa mga gusto mag-artista. Gusto mag-artist o mga influencer, mga naghahanap ng management. Yes. Yan yung pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Ako po, si Edison Gotan. Sabi niya. Oo. At ako naman po si Mara Halipa. Muli po kaming nagbibigay ng mga pang-usapang trending sa masa. And again, see you next Saturday. Magandang hapon at happy weekend, mga kakalye. Happy weekend, everyone. Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Deluz. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang